Crave cacao. Kasi po, ang chocolates ay, ang mga tao ay nagke-crave sa chocolate. So, cravings. Kaya naisip namin ang pangalan na yan. Grabe naman. Ang ganda naman ng farm ninyo. Nako, thank you po. Ginawa nyo talagang, ano? Talaga pong binigay namin ang aming passion sa pag-develop nito. Kasi Wow, ang dami nito. Ito po ang gusto naming ibida. Ang dami niyang bunga. Si cacao po kasi hindi naman sila sabay-sabay. Makikita niyo po itong isang tree, maraming bulaklak. Itong isang tree, maraming bunga. So, hindi naman po sila sabay-sabay. Kaka-harvest lang po namin nung Friday. Pasok po kayo, Miss Sophia. Sino po nakatira dito Wala sa farmhouse? po. Pag may, kung kayo po gusto niyo nang matulog dito, tuloy na po kayo. Pag may bisita po kasi, para naman may matulugan ng maayos at may mapagpahingahan. Ay, opo, native na ano, para hindi mainit. Ang ganda. Even the kitchen. Ako, ang dami po naming trial and error noon. Like, kasi ano, kung ano yung natutunan sa training, pag in-actual namin, iba. O kunyari po, magsasabi sila, ganito yung recommended fertilizer. Pagdating dito, yung lupa namin, iba naman yung needed na mga nutrients. Ano, kompleto ka na, pati mga ano. Ito po, wala po kasing tubig dito noon nung nag-move kami dito. So, isa po to sa una naming pinagawa, yung deep well. Ayan na, oh. So, hindi pa po siya fermented, kakaumpisa pa lang. Ito naman, ma'am. So, after po ng 5 to 7 days na fermentation, dinadry na po namin. So, ito na po ang mga cacao beans na binibilad. Pag ganitong panahon po, challenge. Kasi walang araw. Tapos, pag tuloy-tuloy po ang ulan, molds po yung problema ng drying ng cacao. So, nag-iisip po kami ng possible na solusyon na baka po pwede namin itong lagyan ng dryer. Kasi may blower naman po kami dito. Although, pag tuloy-tuloy yung ulan, talagang yun ang problema ng cacao farmer. Paano siya idadry ng maayos. So, dito naman po sa loob. Okay. Let's go. Ayan. Ito naman po ang aming mini. Pasok po kayo. Ang aming mini processing. Pasok po kayo, ma'am. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. So, hindi pa po namin nakukumpleto yung mga equipments namin, like yung preparation table, yung sink, wala pa po dito. So, pinakonti-konti po namin. Pero, pinaghandaan po namin kayo ng konting makita yung aming mga products dito sa farm. So, lahat po yan, galing na po dito sa farm. Kilala mo si Godel? Opo, oo. May chocolates po sila tsaka nagsusupply ng mga equipments. Actually, sa kanila po namin nabili. Opo, oo. And then yung iba po naming molds, nakakakuha din ako doon sa kanila. And sa November 16-17 po, mag-display din sila doon sa National Congress ng Cacao. Ayan. Match yung yung pili mo and chocolate. Pwede po. Actually, meron akong first time nag-sample ng chocolate bar with pili. Pwede niya pag matikman para prepare po namin yung pwedeng ilagay natin sa chocolate mamaya. Para makita how we do it. Ito po yung, ayun na lang, bawas na pala ito. Pakita ko yung mga products namin. 70%. At meron din kaming milk chocolate, 42%. So, ito po ay mga pure cacao ang gamit and sugar with milk lang ang mga ingredients. Di po kami gumagamit ng mga artificial flavors or artificial preservatives.
So we only have 2 to 3 ingredients sa aming mga chocolate products. So ito po dried beans. Ito roasted beans na tinanggal na po yung shell. Ito po yung shell na naging crumbs at pwede din po yung gawing tea, cacao tea. And then ito po ang cocoa butter. So once kasi na in-extract natin yung oil from the beans, makukuha po natin yung butter. At ito naman po yung nibs, which is na-crack na po yung beans. Ito na po sample product. Finished product. Opo. So ito po ang Ito ating yung ibang star of the variety. show. Opo, ito po ang mga ripe pods. Si chocolate po pala, si cacao, marami po siyang flavors na hindi natin alam noon. Na pwede pala siyang magkaroon ng fruity flavor, nutty flavor, different spices, or even floral. Akala natin noon, pag chocolate, yung cacao flavor lang ang meron siya. Hindi pala. So, marami akong natutunan about cacao nung inaral ko na to. And when I started making chocolates, ayun, aral din talaga from scratch. Anong gagawin natin? So, dito po tayo magsa-start. Ito po yung melanger namin. Dito po namin nire-refine yung chocolate po namin. Tapos, meron po tayong cacao mass po yung tawag namin. Yan po yung cacao nibs na grounded na po siya. Okay. Apo. Tapos, sugar and butter. Yan lang po yung ginagamit namin na ingredients. Kasi hindi na po kami naglalagay ng cacao butter po. Hindi na po kami naglalagay ng butter. Ito po yan, tinunan na si nag-melt lang po. butter po ni cacao, Ito na po Apo. yan. dinadagdag pa po natin siya sa chocolate. Apo. So, meron po tayong 600 grams na cacao mass, 300 grams na sugar, yung Refined refined sugar. white sugar po, and 100 grams na cacao butter po. So, butter. yun lang po yung gagamitin natin. Okay, sige. Ingredients. So, ilalagay mo na yan. Apo, ilalagay po Lahat na natin. yan. Apo, yung butter po. Pag ganito. Dito. So, Para makita ng cam. Ayan. so, butter. Huwag kang kabahan, let. Tayo-tayo lang. So si cacao butter po kasi ay tumutulong na magpa-roon nung creamy or melts in your mouth feeling ng chocolate. Kaya dinadagdagan pa Pwede natin na po ng natin ilagay yung cacao butter. cacao mass. Hindi lahat. Pa-konti-konti po para hindi po masyadong yung melanger pa natin. Okay. Pwede na po natin siya Unti-unti. Okay. Lahat unti-unti lang. Yan. sample batch. Ganun lang po namin kadalig Kabilis yung na ginagawa. chocolate Ang bango, no? Apo. Bango-bango. Chocolate na po lang. Yeah. Ayan. Simutin natin, sayang. Ano, Very masarap tong... meron po kami kasabihan. Mhm. Every gram counts. Ano yan? Ano yan? Every gram counts po. Kaya kailangan. Okay. Kaya nga talaga simutin. Kailangan even yung pagkaka... Lambot na to baka ito mas matig. Mas malambot. Tigas siya Matagal ka na ba nandito, Let? Tagal ka na nag-work kay Ma'am Lala? Opo. Magti 3 years na po. Yun. Sige, lagyan mo na siya. Pwede Tapos na po. sugar, bubuhos mo lang? Opo, Bubuhos pero lang? konti-konti. Konti-konti din. Ito. Pwede side to side, no? Ano sa kanila. Unti-unti. Yung recipe po niya is 70% dry. 70% ang 70% po yung cacao and then 30% po yung sugar. sugar.
So, laging refined sugar ang gagamitin? Hindi pwedeng ibang klaseng sugar. Okay. Siguro yung iba po, pwede naman agad gumagamit. Tapos kailangan lang po natin siyang scrape kasi para lahat po sila magiging kanin talaga. Ah, okay. Para wala may iwan. Opo, wala pong lang. Tapos hahayaan lang po namin siya mag-refine ng 48 hours po. 48 hours. Opo, para So, fine parang siya. ano yun? 2 araw? Opo, 2 araw. 2 days po namin siya nare-refine. Para Opo. pinong-pino yung chocolate. Pag kinain po natin, matutunaw siya sa dila at wala kang mapipil Na rough. any rough. Yeah. Oo. Yung texture niya, pinong-pino talaga. Yeah. So, ito po, 2 days na iikot lang siya Umiikot dyan lang. for the refining process. Paano po yung kuryente, ma'am? Di ba mahal? Buti na lang po, mura ang kuryente ngayon. So, 2 days po natin nire-refine yung chocolate para mapalabas po natin yung masarap na chocolate flavor. Yung mga acids po na nasa loob ng cacao, evaporate po siya at matitira lang yung mga masasarap na lasa. At syempre, para pinong-pino po siya, masarap kainin. So, I see. ito po, di nyo matitikman, pero matitikman nyo yung mga Yung nagawa made na na. namin, natapos na namin. Ayan. Okay, okay. Ayan. So, ito po yung Sa may takip. Opo. Paano ma'am pag nag-brown out? So, pag nag-brown out po, hindi naman po siya titigas. So, okay lang. Okay Kung lang. momentary lang naman si brown out, i-off lang namin siya. And Okay. then, resume na lang ulit pag may Ah, kuryente na. I see. Okay. Opo. Ganun lang po mag-load ng chocolate. Although, pag maramihan po, pakonti-konti lang po yung pag-load. Mga in a span of 2 to 3 hours, tapos na namin pong i-load. Ang kaya po namin ma-load dito ay 4.3 kilos lang. Kasi ang malalaking refiner po ay napakamahal. Hindi pa namin kaya bilhin. Like yung mga 50 kilos, naaabot po yun ng mga 1 million eh. So, we started with small refiners only. Saan niyo po nabibili yung refiner na Ito po, ayan po kay Godel. Oh, Sir Godel! Sir Gavin ko, ito po pala ay galing sa inyo. Hi! Opo, maganda po ang service ni Godel. Yes, talaga. Approve talaga yan. Oh, wow. Len, pwede tayong humingi ng mga para matikman nila ang ayun. Pangalawa na po namin itong refiner kasi yung una namin mas maliit pa dyan. Nung nag-umpisa po kasi kami, maliit lang naman yung na-harvest namin. Eh nung tumatagal, di na kasya sa maliit. O sabi namin, upgrade na tayo, medyo malaki-laki na. Next time, isang ganun na. Ay, Pag lahat ng kumuha na. pag, Yeah. baka po, pag naswertehan na mabigyan ng intervention, makabili na kami ng malalaking Gusto ko yung 70%. Yeah, this one is, di ba, Saan po pwede ma'am? ito 70% to. Ito po, bubuksan po natin. Ito po yung sample ko na may pili, kaya Ay, may pili. Ano to? Oh, wow. Ito mga samples po. Ma'am Lala, maganda to magki-Christmas. Ay, opo. Let, buksan natin ito. Ay, ma'am, dahil may gloves ka, pwede pong Sure. ikaw ang mag-open ng Tapos bar. maghati-hati. Opo. Ay, Pwede, I like that. pwede nating Ito po ay si 70. Ito po yung 70%. Yes. Amuyin mo Cacao. po, ma'am, kung anong amoy. Oh, kita So, talaga ito niya. po ang 70%. Ma'am, bakit yung shape nyo pa ganun? Hindi, ano? Ito po yung mold na napili namin. Ito po siya. Okay. Polycarbonate mold po ito. So, ganito po ang gamit sa pag-mold ng chocolate para matibay po siya, hindi po siya magkakara. Yung pag regular plastic po kasi, nagkakara agad. Ito naman po yung dito sa malalaking molds. Ito po yung 70%. Yes po. Yan. Yan. At maliliit lang. Sarap. Ay, thank you po. Ako din, tikman ko na, Ma'am Lala. Sige po, oo. Wow. Harap. Ako natin mag Pili, sige po, oo. Ako na. Open natin. May pili po ito. Yes.
Ito naman po yung may pili. Tinatry pa lang po namin. Pero ilang, yes po. 64% po yan. So, ito po siya. Tapos nilagyan namin ng pili. Although, Ayan sabi po yung nila, mga pili. Ayan yung mga pili. Pakita na pa. Okay. So, tikman nyo na yung may pili. So, first try ko po yan. At marami pa akong i-improve. Like, mas i-roast ko si pili. Tapos, pwede ko siyang lagyan ng konting salt. or I don't know, pag-aaralan ko pa po. Try nyo kakainin yung may pili mismo para ano. Yeah. Very mild pa lang po siya. I will try roasting it more. So, pag nag-R&D naman po, talagang trial ng trial kung ano yung pinaka-okay na recipe. Opo. Yeah. So, ni-roast lang po namin si pili. Tapos, pagka-peel, ganyan na po siya. Nilagay na namin dyan sa ano. While molding the chocolate, pag ito po tapos na, mold namin siya dito. And then, pwede maglagay ng dried fruits. Gusto-gusto mo kung na ano mga ano, pwedeng i-flavor sa chocolate bar. Opo. Nakatikim na po ba kayo ng may sili na chocolate? Hindi pa. Hindi pa. Isa po yun sa gagawin naming product. Sa ngayon wala pa akong... Sarap. Nagustuhan mo po, Sir Bunny? Yan. Ang sarap po. Ito naman pong malaki ang buksan natin para makita nyo yung mold niya. Sige. Nakalagay dito 3 to 42% milk chocolate. Ito muna. Ito mo tayo sa 42 milk chocolate. 42%. Yan. Yan. Ate Ella. Yun. Okay. Ano po yung nalalasahan niyo, sir, sa aming chocolate? Ito magandang hatiin kasi meron siyang bloke. Yan. O, direct. Tikman mo na yan. Sophia, baka yan ang magustuhan mo, milk. Dahil pang bata. Milk chocolate. Milk chocolate ko. Opo. So, yan naman po 3 ingredients na kami. Cacao, sugar, and milk. Full cream milk powder po ang gamit na. Okay. Oh, teka ako Nasaan din. lasa po ang cacao? Dali lang. Pero yung pinakamaliit lang tayo. Yan. Masarap. Opo, kasi may ano na, hindi na po, 42% na lang po yung cacao content niya. Kaya, and creamy pa po dahil sa milk. Yeah. Masarap din. Sarap. Parang Cadbury. Ay, thank you. Pero wala po yung preservatives. So, pag binuksan po natin yung mga commercial na chocolate bars, you will find about 8 to 10 ingredients kasi marami na po silang dinadagdag, including preservatives and artificial flavors. And most commonly, sugar yung number 1 ingredient nila. Okay. So, sa 3-2 bar chocolates, talagang makukuha niyo yung full benefits of, yung healthy benefits ng cacao kasi walang ibang mga halong mga unnecessary ingredients. Sarap. Nagustuhan niyo po. Ayan. Naku, baka makarami ka na ng chocolate niyo, Sir Bunny. Sa 70 ka, sir, safe. Even yung pili, masarap. Masarap yung pili. But actually po, nag-R&D ako masarap ngayon yun. ng sugar-free para sa mga health conscious at yung mga diabetic. So, gagamit ako ng ibang sweeteners na sugar-free. Ang sarap. Nagustuhan niya ang aming chocolates. So, pag tinignan niyo po yung mga kakao sa labas, ito na po yung aming chocolates. Very healthy pa. Yung aming pong tableya na baka po kasi mabusog na kayo, magla-lunch pa tayo. Pwede natin yung dessert after lunch. Yes. Yung, Tableya. yung hot chocolate. Ito po yung aming tableya. So, 100% cacao po ito. Ganda And ng packaging. tempered din po Yeah, kaya simple lang. shiny. Ganda rin ang packaging. Thank you po. Actually, wala pa nga po May walang ang label. sticker. So, kinukunti-kunti po namin kasi wala. Pag nagde-design, din, sa Canva lang. Magkano po yung benta niyo dyan, ma'am? Ito po, 300 pesos po ito na tableya. Pure po kasi wala siyang sugar.
So, konti lang po, mas 2 to 3 pieces na tablets, pwede na for a big cup. And then si consumer din ang bahala maglagay ng sweetener na gusto niya. Pwedeng no sugar or healthy sugar. Ayan po. Buboil pa rin yan, ma'am. Hindi Yes naman siya po, basta pwede. magme-melt Hindi na lang. sa hot water Pwede lang. po, pwede pong hot water lang. Although, better pa rin na i-boil siya para Even. mas maglumabas yung aroma niya. Pero kung instant, pwede din po i-melt lang siya sa freshly boiled na water. Pwede siguro lagyan ng lemon. Pwede po, oo. Doon na sa mamaya po mag-ano tayo after lunch. Pwede po tayong bago po kayo umuwi, bibigyan namin kayo ng pampasalubong na chocolate. Wow, thank you so much. Uwi sa Manila. Ito na po yung fresh pili. Ito yung fresh pili. Para makita niya. So, pag Ito yung bagong harvest. Opo. Pag nag-turn black na po siya, hinog na siya. So, from green, magaganito po siya, mag-change na siya ng color, and eventually, magiging black na po siya. So, tikman po natin yung fresh pili. Isusok po siya sa hot water para makain yung pulp. Matigas po kasi yung pulp pag fresh. Pag sinok po natin siya sa hot water, lalambot siya at napakasarap niya. Opo. Mas masarap dun sa nag-dry na. Ay, opo. Mas masarap ang fresh pili. Napaka-creamy niya, milky yung consistency, yung taste niya. So, hingi tayo ng Ito lang ang nuts pangtusok na galing sa Pilipinas, no? Pili lang, no? Pili lang ang galing sa Pilipinas. Pangtusok. Hoy, kainin natin. Tapos, ipakikat nitong fresh pili. Mahilig talaga si Direk sa nuts. Lalo na nung ibang nuts. Gawa ng sarili mong pesto. Pili gamit mo. Ma'am, nasa mga past. Ay, opo. Ginagawa po namin yung Salad. pesto. Kasi may tanim din po kami mga basil. Imbis na bumili pa ng pine nuts, napakamahal, pili po ang gamit namin. Tapos, na-amaze po sila sa lasa kasi Iba. parang familiar siya dun sa usual na pesto. Pero, may kakaibang flavor yung hint ng pili. Ayan. Ganun din ang process. Opo. Ay, iba pa yung sa-soak ng water. Opo, iba pa yung pag-soak mamaya. Ayun. Okay lang kahit maputol. Putol. Sukitin na lang po. Ito. Sungkitin natin. White pa. Yung white, opo. Ano ka? Ay! Ay, nahulog. Sige na. First time ko Kakao din naman, matikman yung ganito. ma-open kitang kakao. Ayun. Ayan, buo. Tayo. Asan yung Yung balasa. Ay, nilagyan nyo. Yung balasa. Parang buko. Hindi. Nyog. Sige, tama naman. Wow. Ayan, First time fresh. po naming matikman yung Wow. ng lana. Sarap Fresh pala. pili. Fresh. Walsig. First time ako matakim ng pili na hindi nalagay sa matamis at saka yung fresh. First time. Oo nga, hiningi mo kuya. So, dito po, paingatan na lang sa pagbibiyak ng pili para magkakarap tayo ng kakao. Yun naman yung tikman natin. Baba. Ay, picture please. Ito picture. Putol. Yung fresh Masarap umihiwalay yung po ano, ba? no? Ang bango, oh. Tinan mo. Galing pa manungkit, oh. Oo nga. Ito
putol? Ha? Buo. Bo, oh. Yun. Wow! Yan ang hinog na kakao. Hinog yan. Bob. Ayan. Pag fresh po, pwede na yung sipsipin. Pero di na po yan sinasama sa processing. Huwag muna natin sipsipin kasi paano natin kay ma'am, pahawak ni ma'am nung ano. Ito po ma'am, buo. kayo naman. Ito po, BR25 variety po yan. Maliliit yung pads. Ito naman, US 18 siya. So, malaki siya. And medyo makapal yung pad. Buo muna, huwag niyo nang galawin. Yung ano natin. Ito naman po ay W10 na pad. So, color green siya. Kayo, Sir Buddy, gusto niyong i-crack? Pag ganito? Sige. Sige. Pag ganito naman po yung cut niyo. Ako, Sir, maghawak. Sige. Ang ganda. Sa thumbnail yan. Pipicture ka. Okay, balik natin yung... Kabila naman. Gusto ka din. Ang galing, no? Saan ako nabibili yung ganito na Ay, dito lang po kami lang ginawa ni June. Mga improvise. Kailangan na po namin lagyan ng safety ano yan. 1, 2, 3. Kaya mo yan. Wow, tigas. Wow, buo. Oh, ang ganda. Oh, ang thumbnail yun lang. Ito po si W10. W10. May pagka-nutty po ang flavor ng beans nito. Huwag niyong itatapon kasi yung yan ang tsokolate. Yan ang tsokolate. Sabi ko nga. Masarap po. Sa chocolate, pag pinaprocess po namin, hindi po ito kinakain na ganito. Yeah, of course. So, for ganito po, inaano na po namin yung pinapatanim. Seedlings na. Seedlings na po. So, yung traditional po na paggawa ng tableya, yung mga sinauna, sinisip-sip po muna nila, yung mga bata, tinatawag ng mga lola, sipsipin nyo na yung kakao. Tapos, puhugasan nila bago ibibilad. Wala pong ferment noon, diretso bilad. So, yun po yung mga traditional na tsokolating ginagawa ng mga ninuno natin. Ngayon, naituro na, natutunan na yung proper na post-harvest processing. Kaya nagpe-ferment na po tayo. Bago din Masarap to. Opo, mas malalaki po pati yung beans niya. Kumpara po dito sa W10 na maliliit po yung beans. Ito, malalaki. Tapos, white po ang seeds nito. Try nating buksan dyan. Pero hindi po yan all white kasi since nakatanim po siya sa field with other varieties, nagkaka-cross pollination po sila. Sarap. Parang kumakain na ano yung marang yung inisa-isa ko. Ay, opo. Parang marang. Marang. Tikman nyo. Chard, tikman mo. Tapos, niluto po pala nila, although pwede nating tikman. Ano po yan? Yung hot chocolate po. Tawag na yung dessert. Ito pa variety ng W10. Ay, dari po. Pagkaway po yung beans niya. So, purple white po. Ayan po. So, ganyan po yung mga, yung iba po, purple naman yung seeds niyan. So, ito naman po si UF18. May pagka pink naman po yung seeds niya. Ayan. Purple. I see. Light purple. Meron Sino po pang kasing dark ano? purple. Ayan. Yan, yung Ito po ang BR25 na variety. Yan naman po yung dark purple. Ayan. So, na-pollinate po siya. Kuha pa tayo ng isa pa.
So, sa isang pod po, pwedeng iba-iba yung kulay ng beans niya due to cross-pollination. So ideally, dapat in one place, isang variety lang. For cacao po, it's recommended to have at least 3 varieties for cross-pollination. Oh, Kailangan po I kasi see. ni Kailangan cacao ma-cross-pollinate talaga. Yes, oo. Ayan, light Na ano purple. naman na pollinate na ng white beans ang BR25. Okay. Sa pag-process po ng chocolate dito sa amin, hinahalo-halo lang po namin lahat ng beans, kahit ano pong variety. Kasi dun po napapalabas yung mga unique flavors. So, nakukuha po yung flavors sa variety ng cacao, sa soil, sa mga nakatanim po dito sa palibot ng farm namin. Kasi marami po kaming fruit trees eh. So, nung time po last December na marami kaming mulberries, naglasang berries po ang aming chocolate. Ayan. Sarap. At syempre ngayon umiinom na tayo ng Ng tsokolate. tsokolate. So, Tsokolate, di ba? Sa No Limit Tangere, ito yung pamayaman. kasi po, high quality. Ibig sabihin, di tinipid sa tsokolate, sa kakao. Purong-purong kakao, walang halong ibang flavors. So, nilagyan po ng, anong nilagyan mo? Sugar. Sarap. Walang wrap na maano ko sa Evaporated milk. Ba, tikman mo to. First stage siya. Ano yan? Meron pa. Wow. Aba, ang dami nating demo. Ito po si Pili na... Ito na. Malambot na? Baka hindi pa. Wait po natin. Matigas pa. Tigas pa. Dagdagan mo ng hot water. Paanuhin po natin. Palambutin po muna natin siya. Para lumambot. Para siyang prune. Ito po, parang kamote. Parang kamote. Pag lumambot na po siya, Available na po ang Agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.